Hallelujah, Hallelujah. Ang trono ko'y kalangitan, daigdig aking tungtungan, templo ko ang sanlibutan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng Samaritana kay Jesus, Ginoo, sa wari ko'y propeta kayo. Dito sa bundok na ito, sumasamba sa Diyos ang aming mga magulang. Ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos. Tinugon siya ni Jesus, Maniwala ka sa akin, ginang, dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. At palakpakan po natin ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, sa araw na ito, ginugunita natin ang anibersaryo ng pagtatalaga ng simbahan ng mahal na pong Jesus Nazareno. 36 na taon na po ang nakakaraan mula nang itinalaga ang altar ng simbahan na ito upang maging dambana ng ating pananampalataya at ang ating pakikipag-ugnayan sa pong Jesus Nazareno. Pero mga kapatid, kung titingnan natin ang ating mga pagbasa para sa araw na ito, mapapaliwanagan po tayo kung ano nga ba ang tunay na kahulugan ng templo. Marahil kapag tinanong ko po kayo, ano ba ang templo? Ano ba ang simbahan? Marahil ang sasabihin ng ilan, yan ho yung struktura. Yan ho yung simbahan na kung saan yan po yung lugar na kung saan pumupunta ang mga deboto upang manalangin at magdasal. Pero tandaan natin mga kapatid, na ang simbahan o ang templo noong panahon ni Jesus ay simbolo ng presensya ng Diyos. Nangangahulugan na kapag tayo ay nakakakita ng templo o nakakakita ng simbahan, ipinapaalala sa atin na buhay ang Diyos. At kapag buhay ang Diyos, nangangahulugan din mga kapatid na doon nagmumula sa Diyos ang ating mga buhay. Kaya nga sa ating unang pagbasa mula kay Propeta Ezekiel, ano ang sinasabi ni Propeta Ezekiel? Ang mga halaman na katabi ng templo ay patuloy na namumuhay at nagbubunga dahil sa tubig na nagmumula sa templo. At ganun din ang buhay pananampalataya natin. Buhay ang ating pananampalataya
dahil ang buhay natin ay nagmula sa Diyos. Kaya nga, di ba, kapag tayo po ay nagdiriwang ng kaarawan, ano ang ginagawa natin? Huwag niyo hong sabihing umiinom, ha? Huwag niyo sabihing nagbo-blow out. Pero di ba, ang pangunahin nating ginagawa, nagsisimba. At sa ating pagsisimba, inaalala natin ang buhay na ipinagkaloob ng Diyos. At yon ang ipinapaalala sa atin sa bawat pagpunta natin sa loob ng templo, sa loob ng simbahan, na ang buhay natin ay mula sa Diyos. Kaya siguro sa araw na ito, ang isang bagay na dapat nating ipagpasalamat, no? Ipagpasalamat natin yung buhay na meron tayo. Nasa loob tayo ng isang simbahan, nasa loob tayo ng isang templo, nangangahulugan na nandito ang presensya ng Diyos. At sa presensya ng Diyos, nagmumula ang ating buhay. Pangalawang bagay, ang presensya ng templo o presensya ng simbahan ay presensya din ng ating pananampalataya. Sinasabi nila na sa loob ng templo, diyan nagtatagpo ang Diyos at ang tao. No? Diyan nagtatakbo ang Diyos at ang tao. At sa pagtatagpo ng Diyos at ng tao, nabubuhay yung ating pananampalataya. At tandaan natin na ang pananampalataya ay hindi lamang isang salita, kundi ang pananampalataya ay dapat isinasagawa. Ang pananampalataya dapat isinasabuhay. Minsan kasi kapag sinabi natin, alam niyo po, Father, ang taong yan malalim ang pananampalataya. Pero ano ho yung pagkakaintindi natin sa pananampalataya? Dahil ba lagi lamang siya nasa loob ng simbahan? Dahil lamang ba siya laging nagro-rosaryo, nagdadasal, lumalakad ng paluhod mula sa likod ng simbahan, papunta sa altar? O malalim ang pananampalataya dahil sumasalamin sa Kanya ang presensya ng Diyos? Mga kapatid, sa Bagong Tipan, sa sulat ni San Pablo, sinasabi niya na ang simbahan ay hindi struktura lamang, kundi ang simbahan, ang bumubuo nito ay ang bawat miyembro, ang bawat isa sa atin ay tinatawag na simbahan. At kung bawat isa sa atin ay tinatawag na simbahan, ibig sabihin dapat sa buhay pananampalataya natin, sumasalamin si Jesus. Sumasalamin ang Diyos. Malalim ang pananampalataya mo dahil nagsusumikap kang magpakabuti. Malalim ang pananampalataya mo dahil alam mong nasa iyong puso ang mahal na pong Jesus Nazareno. Sana ho ganyan ng simbahan. Sana ganyan tayo. Na kapag lumabas tayo ng simbahan ng Quiapo, ramdam ng mga taong nakakasalamuhan natin na buhay ang kanilang pananampalataya dahil nakikita nila mismo sa buhay natin si Jesus. Okay po ba yun? Kasi minsan nakakalungkot ho, no? Ako ho, naglalakad ho ako minsan pauwi doon sa lugar ng aking pinagtutulugan. Minsan kakasimba pa lamang ho, paglabas ho dito na simbahan, nagmumurahan na. Paglabas pa lamang po simbahan, nagtutulakan na. Paglabas pa lamang sa simbahan, kung ano-ano ng bagay ang binibili at ginagawa. Diba? Baka hindi buhay ang pananampalataya. Kung sa pananampalataya, buhay ang templo, sa puso natin, tayo bilang mga simbahan ay nagiging daan upang ang iba lumalim
ang pananampalataya. Sa madaling salita, mga kapatid, ang pananampalataya hindi lamang nasa loob ng templo, kundi ang pananampalataya dapat isinasagawa sa kahit anong lugar, sa kahit anong oras at pagkakataon, dahil buhay si Jesus. Mga kapatid, sa araw na ito, ipinapaalala sa atin ang pagtatalaga ng simbahan na ito. At sa pagtatalaga ng simbahan na ito, tayong lahat na mga deboto ay may responsibilidad. At ano yung responsibilidad na yon? Na sa pamamagitan natin, ang ibang tao makatagpo din ng Diyos sa buhay natin. Sa araw din na ito, ipinagdiriwang po natin ang kapistahan ng unang Pilipinong santo, si San Lorenzo Ruiz. At alam natin ang naging buhay ni San Lorenzo Ruiz. Nag-alay siya ng kanyang sariling buhay para sa ating pananampalataya, para kay Jesus. At sa buhay niyang inialay, kapag tinitingnan natin o inaalala natin si San Lorenzo Ruiz, inaalala din natin sa pamamagitan niya ang buhay pananampalataya. Inaalala din natin sa pamamagitan ng kanyang buhay na siya mismo ay nagiging simbolo ng presensya ni Jesus. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, yan ho ang ating ipanalangin. Maging buhay nawa ang ating pananampalataya. Maging daluyan nawa tayo ng buhay para sa iba. At ang buhay natin ay maging buhay na kung saan pwedeng makatagpo ng ibang tao ang Diyos sa pamamagitan natin. Amen.